Update naman tayo sa anti-colorum operations. Ating alamin kasama si Department of Transportation Command and Control Operations Center Chief, Sir Charlie Del Rosario. Sir Charlie, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali, Ma'am Ninya. Sir Jonathan, congratulations, Sir John, being part of the Philippine Coast Guard now. Maraming salamat po. Thank you. Okay, Sir Charlie, ano ang magandang layunin itong nasabi ko nga mula dyan sa DOTR SAIC sa kanilang operasyon laban dito po sa mga anti-colorum, bike lane at EDSA busway? Yeah, yun namang tuloy-tuloy naman yung layunin natin na masigurado na ang ating mga mananakay ay magkaroon ng safe, comfortable, affordable na sasakyan, no? Pampubliko. At yun naman sa colorum, parte po dyan yung keeping yung mga pasahero natin na safe. Alam naman po natin yung colorum activity, kung ano yan, illegal. So lahat po ng illegal, wala akong naibibigay ng mabuti dyan. So one way of ensuring safety po ng ating mga mananakay ay siguraduhin po na yung sasakyan nila ay may tamang prangkisa at hindi po nangongolorum. Yes. So, sir, no, alam niyo naman po itong problema natin sa EDSA busway. Madalas yan, no? Lagi natin napapakinggan sa radyo at nakikita sa TV. So, hanggang ngayon po ba ay marami pa rin kayong nahuhuli na mga colorum na busman o mga pasaway na mga hindi naman autorisadong dumaan sa EDSA busway? Sa busway naman po, karamihan na nahuhuli natin dyan, sir, yung mga pribadong sasakyan na gumagamit po ng EDSA bus carousel. Alam naman natin na bawal ho talaga dapat ang mga pribadong sasakyan dyan. Maliban po yung mga pinahintulutan talaga tulad ng mga bus, 550 units po yan na may special permit na pwedeng dumaan po sa carousel. Yun pong sasakyan ng gobyerno na kung saan yun lamang pong sasakyan ng ating presidente, vice presidente, Speaker of the House, Senate President at yung pong Chief Justice of the Supreme Court. At saka po yung mga sasakyan na meron pong katungkulan at ginagawa o kailangan gawin sa loob po ng EDSA bus carousel, yan lamang po ang pinapahintulutan. Sa awa ng Diyos po, sa numero po ng ating nahuhuli sa EDSA bus carousel, bumababa naman po araw-araw. Hindi katulad nung nauna po, hindi maliwanag kung ano po ang pwedeng dumaan dyan. So marami po tayong nahuli. Pero ngayon, nakikita po natin unti-unti, dahan-dahan po yung pananaw ng mga pribadong mga nagmamaneho. Kasama na rin po yung mga government offices, vehicles, na hindi dapat dumaan dyan ay tumutupad na po sila. Yes. Sir, yun naman pong sa bike lane, sa bike lane, dagdag lang ho natin, marami pa rin ho tayong nauhuli na mga pribadong sasakyan din na gumagamit naman ng bike lane. Sana ho iwasan nila, kaya nga ho bike lane yan, para ho lang ho sa bisikleta po yan. Okay. So, Sir Charlie, maganda po na sinasabi nyo na paunti ng paunti na. Pero meron pa po ba kayong nahuli, like ngayong araw or nung nakaraang weekend? May mga pasaway pa rin po bang pribadong sasakyang dumadaan sa EDSA busway? Nung weekend at saka nung mga nakaraang araw, nag-concentrate ho tayo dito sa activity natin patungkol sa anti-colorum, no? So, dun sa anti-colorum natin, ang statistika natin, nasa 78 na po ang nahuhuli natin buwat nung Enero hanggang nung February 15. Diyan ho sa EDSA bus carousel, ongoing pa rin ho yung ating monitoring, pero sa awa ng Diyos, wala pa ho tayong report na ngayong araw na to ay may nahuli. Ang meron ho tayong report na nakuha ngayon ay yung pong mga bus at mga pampublikong sasakyan na kung saan ay nagbababa at nagsasakay sa hindi tamang babaan at sakayan ng pasahero.
Yun nga po, mahirap po sana rin talaga madisiplina yung ating mga bus drivers na magbaba at magsakay sa tamang lugar kasi malaki ang effect rin yan sa traffic, pati rin sa kaligtasan ng ating mga mananakay. So ito pong colorum na ito, you mentioned 78 ang nahuli, no? Since January, marami po ito at buti naman at nabaling na rin ang focus sa kanila. Hindi po ba? So pag ganyan po nahuhuli nyo sila, ano po yung mga kaso? May kaso ba kayong fina-file against them? At ano po yung mga consequences of these actions? Or warning ba muna? Wala hong warning, no? Tutuluyan ho talaga yan, Ma'am Nina. At ito ay pag napatunayan na talaga pong nangungulorong sila kasi dadaan pa ho yan sa adjudication eh. Hindi po porke nahuli na po, presumed na colorum na po. Meron ng proseso na dadaanan yan, no? Due process po at dadaan po yan sa adjudication service ng Land Transportation Office. Tulad po niyan, kung van at napatunayan po na talagang nangongolorum po yan, ay 200,000 ho ang multa niyan. Maliban pa ho doon sa demerit points na pwede pong ipataw doon sa driver ng van na ginamit bilang isang colorum na van. Yes, sir. Sir, yung sinasabi niyo pong 200,000 na multa, sino pong magbabayad nun? Nasa kwan ho yan. Pwede maari pong yung may-ari, maari din po yung driver. Ang mahirap po dyan, kung yung may-ari ayaw hong magbayad, makawawa po yung driver dahil hindi niya po makukuha yung kanyang lisensya. Ang usual po na issue po dyan, bakit naman yung driver? Tama po yan. Kasi po, ang katwiran po dyan, ang isang driver po, bago niya ilabas ang anumang sasakyan, dapat hawak niya ang mga kaukulang dokumento tulad ng ORCR, Official Receipt, Certificate of Registration. Yes. Kung dun po sa Certificate of Registration niya o dun sa Official Receipt ay nakalagay na po na pribado yung sasakyan. Alam na lahat po ng may sasakyan, alam po yan. Nakalagay po dun sa Certificate of Registration at Official Receipt po na pribado, dapat po hindi po ginagamit na pangpasahero yan. Ngayon po, kung may special permit po yan, dapat alam din ng driver na pwedeng pampasahero yan dahil sa special permit. Kung walang special permit, walang prangkisa, dapat yung driver po, kahit anong sabihin ng operator, huwag niya po dapat gamitin na pangbiyahe yan. Dahil pag nahuli yan, colorum po yan. Okay, kasi syempre ini-expect natin, sir, no, na kailangan liable din yung operator. Kasi, dapat sila yung sila dapat ang talagang managot. Kasi minsan, I know it's not an excuse. Yung mga drivers po, they have no choice. They need a job. They need to feed their families. So, dapat ang parusahan po talaga yung punot dulo. Yung operator, and of course, yung driver din. Kasi nga, as mentioned ni sir, is may demerit point doon sa kanyang lisensya. So, meron na po pala tayong ganun, sir, no? Meron na tayong sistema of demerits para sa mga lisensya ng ating mga kababayan, gaya nung sistema sa ibang bansa. Meron po, ADG, no? Kaya nga po yung mga driver ngayon, no, pinapaalalahanan natin. Kasi dati ang pinakamadaling gawin, magbayad lang ng multa, tapos na, dramaneho na naman. Tama. Pero pag may demerit points, pag umapot po yan ng 40 demerit points, revoke na po yung driver's license. Ilang points po ito kapag nagda-drive ka ng colorum, ang demerit? Sa akin pagkakalam, nasa 5 demerit points po yan. So kung ganun po, kasi ginamit na for hire po yan, times 2 po yan, no? So 10 demerit points po kagad yan. So imagine na lang po, no, yung mga pampublikong sasakyan pag nahuhuli, hindi lang hindi lang po dito sa colorum. Kung pampublikong sasakyan, kunyari disregarding traffic sign o
illegal na pagbaba ng pasahero, pagsakay sa hindi naman po terminal, 4 na beses na huli lang na ganun, ubos na po yung 40 demerit points na-impose na po yung 40 demerit points. So, ibig sabihin, ma-revoke na yung driver's license po nung driver noon. Ayun. So, babala po yan sa ating mga kababayan. So, sir, bilang pangwakas po, ano po ang inyong mensahe sa ating mga nagmamaneho ng mga iba't ibang sasakyan in relation sa inyong kampanya laban sa kolorum ng mga sasakyan sa ating bansa? Salamat po. Sir, ma'am, salamat po sa pagkakataon. Pinapaalalahanan po natin na hindi po dahilan na kailangan po nating gumawa ng hindi tama para lang po magkaroon ng pera at may pakain sa ating pamilya. Lagi po nating alalahanin na ang pagmamaneho po ay isang malaking responsibilidad sa ating buhay, sa mga mananakay. So tuloy-tuloy lang po, defensive driving, ingat po sa pagmamaneho dahil po hindi po natin alam kung ano po ang pwedeng dalhin sa atin habang tayo ay nasa lansangan. Road safety lang po lagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Charlie Del Rosario, ang hepe ng DOTR Command and Control Operations Center.